Isang buwan na ang nakalipas mula nang matanggap ni Yuan ang player kit number ni Mamos. Nagpadala ng mensahe si Mamos na nakapag-register na raw siya para sa sunod na pagsubok. Habang binabasa ni Yuan ang mensahe ni Mamos, ay nasabi nito na hindi niya nga raw akalain na maririnig niya sa loob ng tower ang mga salitang Semper Fidelis na nangangahulugan ng lagi raw itong magiging tapat. Naisip ni Yuan na magagawa niya nga raw tapusin ang 22nd, 23rd at 24th na palapag sa loob ng 10 araw. Hindi raw ito ganoon kahirap dahil sa 20th level tests pa lang naman ang mga ito. Magiging napakadali raw nito sa kanya imbis na lang kung makialam na naman ang mga taga-Olympus. Pero kung wala naman daw mangyayaring aberya, wala raw siyang magiging problema sa pag-akyat ng tower. Nagtaka si Yuan kung bakit bigla na lang daw nagparamdam ang isa sa mga nasa contact number niya. Pinadalhan ni Hargan ang mensahe si Yuan. Sinabi niya na naroon daw siya ngayon sa ika-22 palapag. Inaaya niya si Yuan na magkita raw sila ngayon. Dahil ilang araw pa naman bago magsimula ang susunod na pagsubok, pumayag si Yuan na makipagkita kay Hargan. Tahimik na naghihintay si Hargan sa lugar na kanilang napag-usapan ni Yuan. Makalipas ang ilang minuto ay may lumapit kay Hargan at sinabing mukhang kanina pa raw itong naghihintay. Ininom ni Yuan ang isang tsaa na nasa lamesa. Nasabi niya nga raw na malamang ay kanina pa doon si Hargan dahil wala nang laman ang tasa nito. Sumagot si Hargan na wala pa naman daw siyang gagawin kaya nagpunta siya doon ng maaga upang makalanghap naman ng sariwang hangin. Tinanong ni Yuan si Hargan kung hanggang saang palapag na raw ito nakarating. Sumagot naman si Hargan na nasa ika-34 na palapag na raw siya. Pinuri ni Yuan si Hargan dahil napakabilis daw nito. Sinabi ni Hargan na sa palapag na ito nga raw magsisimula ang problema, simula nga raw dito ay magiging mas mahirap na ang pag-akyat. Sinabihan ni Yuan si Hargan na sa pagiging humble nga raw nito ay mas nagtutunog itong mayabang. Naasar naman ng kaunti si Hargan at sinabing ayaw niya nga raw itong marinig kay Yuan. Matapos ang kanilang biruan ay naging seryoso na si Hargan at kinuha ang atensyon ni Yuan. Sinabi niya dito na narinig nga raw niya na ito ang nakakuha ng Stone of the Sea. Nang dahil nga raw kay Yuan ay napakagulo ngayon sa Olympus. Ang ama at uncle niya nga raw ay mas lalo pang pumangit ang relasyon sa isa't isa. Sinabi ni Hargan na sigurado raw siya na inasahan na rin ito ni Yuan. Hindi pa nga raw ito pakikialaman ng mga taga-Olympus dahil busy pa ang mga ito sa pangloob nilang alitan. Kaso nga lang daw ay pansamantala lang ito, sinabihan ni Hargan si Yuan na maaari nga raw itong mamatay. Kaya nga raw magdesisyon na ito ngayon kung hihingi ba raw ito ng pasensya sa Olympus at ibibigay ang Stone of the Sea, o kaya naman daw ay humanap ito ng lugar na maaari siyang protektahan gaya na lang ng Asgard at Heavenly Realm. Matapos pakinggan ang mga sinabi ni Hargan ay nagtanong si Yuan kung tapos na ba raw itong magsalita. Kung tapos na nga raw ito ay aalis na raw siya. Nataranta naman ng bahagya si Hargan at sinabi kay Yuan na hindi pa nga raw niya nasasabi ang gusto niyang ipunto. Tinanong niya si Yuan kung talagang desidido na ba raw ito na gawin ang plano nito hanggang sa huli. Sumagot naman si Yuan na ilang beses pa ba raw itong itatanong sa kanya ni Hargan. Si Yuan naman ang nagtanong kung paano naman daw si Hargan, nakapagdesisyon na ba raw ito kung ano ang landas na balak nitong tahakin. Napareklamo naman si Hargan at sinabing nakapagdesisyon na nga raw siya. Kaya nga raw siya naroon ay para makipagkita at kausapin si Yuan. Sa pagpunta niya nga raw doon ay nalalagay na siya sa alanganin. Napabuntong hininga si Hargan hanggang sa kumalma na ito. Binanggit niya na lang kay Yuan na mag-ingat daw ito pagkatungtong nito ng ika-25 palapag. Sinabi ni Hargan na mas mag-ingat pa nga raw si Yuan kapag nasa Britain's Heart na ito. Ang lugar nga raw na iyon ay isang malaking patibong na inihanda para kay Yuan. Nung makaalis na si Yuan ay nagpadala ng mensahe si Apollo kay Hargan kung kamusta na raw ang pakikipag-usap nito. Sumagot naman ang naiinis na si Hargan na napakatigas nga raw ng ulo ni Yuan. Nagtanong si Apollo kung intensyon na ba raw talagang mamatay ni Yuan. Sinabi naman ni Hargan na hindi man lang daw nabahala si Yuan sa mga impormasyon na kanyang sinabi. Si Hargan naman ang nagtanong kay Apollo at kinamusta ang kanilang uncle. Sumagot naman si Apollo na mukhang pinag-iisipan pa nga raw nito ng maayos.
Naiintindihan niya nga raw ito dahil malaking desisyon ang gagawin nito. Tungkol naman kay Apollo ang sunod na tinanong ni Hargon, tinanong niya ang kanyang kuya kung hindi niya ba raw ito pagsisisihan. Sumagot naman si Apollo na sigurado nga raw siya na pagsisisihan niya ito, pero hindi naman daw nangangahulugan nito na basta na lang siya tatayo at walang gagawin. Sinabi ni Apollo kay Hargon na sa ngayon daw ay mag-focus muna ito sa pagiging isang ranker. Kailangan nga raw ni Hargon ang mga oras na ito para makapagpalakas ito ng kapangyarihan. Sumagot naman si Hargon na iyon nga raw mismo ang gagawin niya. Sinabi ni Hargon na binalaan niya nga raw si Yuan na mag-ingat ito kapag dumating na ito sa Britanya, pero parang hindi man lang daw ito nakaramdam ng kaba. Sinabi ni Apollo na hindi nga raw nag-iisip ng maayos si Yuan, hindi nga raw ito isang laro na makakayanan lang ng isang player na gaya nito. Hindi naman sumang-ayon si Hargon sa mga sinabi ng kanyang kuya Apollo. Sinabi niya dito na simula nga raw kay Chryses, Hypnos, at maging kay Theseus, wala raw nakaisip sa kanila na mananalo si Yuan. Napangiti si Hargon at sinabing marahil nga raw ay umaasa o nangangarap lang siya. Pero pakiramdam niya nga raw na sa pagkakataong ito ay mapapagtagumpayan pa rin ito ni Yuan. Pinagpatuloy ni Yuan ang pag-akyat sa tower hanggang sa dumating na ito sa ika-24 na palapag. Gaganapin ang sunod nilang pagsubok sa isang lugar na napapalibutan ng mga berdeng halaman. Dumating ang notification na magsisimula na raw ang kanilang pagsubok sa ika-24 na palapag. Sunod-sunod na notification ang natanggap ng mga partisipante tungkol sa kanilang haharapin na pagsubok. Doon ay kailangan daw nilang pigilan ang mga halimaw na tinatawag na big cows. Sa kada stage raw na matatapos nila ay madaragdagan ang bilang ng mga masa-summon na mga malalaking baka. Makakatanggap raw ang mga partisipante ng 10 points na imumultiply sa stage number sa kada pagtatapos ng isang stage. Makakakuha raw sila ng 5 points sa kada halimaw na big cows na kanilang mapapatay. Sa paggamit ng 10 points ay maaaring mag-summon ang mga partisipante ng isang big cow sa kalaban na grupo na kanilang mapipili. Hindi raw maaaring lumabas ang isang team sa itinalaga sa kanilang lugar. Matatanggal daw ang isang partisipante kapag lumabas ito sa itinalagang lugar at kapag nagpahayag ito ng kanyang pagsuko. Makakapasa raw sa pagsubok ang isang team kapag ang mga ito na lang daw ang kahuli-hulihang nakatayo. Mag-uumpisa ang first stage pagkalipas ng 5 minuto. Tuwang-tuwa na sinabi ni Mamos kay Yuan na isa raw defense test ang kanilang pagsubok. Kinulit niya rin si Yuan kung hindi ba raw ito natutuwa na magkasama sila sa isang team. Pinaalala ni Yuan kay Mamos na magsisimula raw silang gumalaw ng magkahiwalay pagkarating nila sa sunod na palapag. Nang hinayang naman si Mamos matapos marinig ang mga sinabi ni Yuan. Bakit nga raw hindi na lang sila gumalaw ng magkasama hanggang sa huli? Tinanggihan naman ito ni Yuan at sinabing hindi nga raw pwede. Sinabi rin ni Yuan na mabilis rin daw mababago ang pananabik ni Mamos kapag nag-umpisa na nitong gawin ang trabaho na kanyang ipapagawa. Napatanong naman si Mamos kung ano ba raw ang pinaplanong gawin ni Yuan sa ika-25 palapag. Bago pa ito masagot ni Yuan ay may dumating na ulit na mga notification, na may mabubuo raw na boundary line sa kanilang lugar. Maaalis daw sa pagsubok ang isang partisipante kapag lumabas ito sa nakatalagang hangganan. Bibigyan daw ng starting points ang bawat partisipante. Makakatanggap daw sila ng tigsa 10 points. Naisip ni Yuan na pare-parehas lang daw pala ang points na matatanggap nilang lahat. Sapat nga lang daw ito para makapag-summon ng isang big cow. Natuwa naman ang ibang mga partisipante nung makita ng mga ito si Yuan, na pag-usapan ng mga ito na mukhang autopass na raw sila sa pagsubok. Maswerte na nga raw sila at nasa team nila ang sikat na si Kim Yuan. Pinakinggan naman ni Mamos ang pag-uusap ng mga ito. Sinabi niya na mukhang malaking araw ang tiwala ng mga ito sa kanyang big bro na si Yuan. Nagsalita naman si Yuan at sinabing sana raw ay hindi ang mga ito magsisi. Nagtaka naman si Mamos kung ano ang kahulugan ng mga salitang binitawan ni Yuan. Lumipas na ang 5 minuto at nagdatingan na ang mga notification na may masasaman daw na isang big cow sa kanilang lugar. Hindi lang isang notification ang natanggap ng team ni na Yuan kundi ay umabot na ito ng higit sa 10. Nagsilabas na ang mga nasaman na malalakas at malalaking baka, pero patuloy pa rin ang pagdagdag ng bilang ng mga ito.
Nagtataka ang ibang mga partisipante kung bakit napakarami na raw agad ng mga kakalabanin nilang Big Cows. Napapatanong tuloy sila kung talaga bang stage 1 pa lang ito. Sa daming araw ng mga Big Cows na lumabas doon ay hindi na nila ito halos mabilang. Sinabi ni Mamos na ginamit daw ng ibang teams ang points nila upang may summon sa kanilang lugar ang lahat ng Big Cows. Napangiti ng kaunti si Mamos at sinabing naiintindihan na raw niya ang sinabi kanina ni Yuan. Sinusubukan nga raw ng mga itong patumbahin ang team na tingin nila ay malaki ang tsansang manalo. Ibig sabihin daw nito ay laban na ito sa pagitan ng kanilang grupo at ng ibang magkakakamping siyam na grupo. Nagulat si Mamos nang makita niya ang ginagawa ni Yuan. Naglabas si Yuan sa kanyang paligid ng malaking bilang ng nagliliyab na mana blast upang paghandaan ang napakaraming summon na Big Cows sa kanilang itinalagang lugar. Namangha si Mamos dahil patuloy pa rin na nadaragdagan ang bilang ng mana blast na ginagawa ni Yuan. Sa pagkamangha ni Mamos ay napatanong ito kung gaano ba raw kataas ang mana stat ni Yuan at bakit nagagawa nitong makapaglabas ng napakaraming mana blast ng sabay-sabay. Sinabihan naman ni Yuan si Mamos na isantabi na raw muna nito ang pakikipagkwentuhan. Matapos makapag-ipon ng napakaraming mana blast ay sabay-sabay na itong pinakawalan ni Yuan. Nagtungo ang mga mana blast niyang ito papunta sa direksyon ng napakaraming Big Cows. Hindi nakaiwas ang mga Big Cows sa mana blast na pinakawalan ni Yuan, tinamaan ang mga ito at mabilis na sumabog. Sa lakas ng mga mana blast ni Yuan ay halos naluso ang lahat ng napakaraming Big Cows na naisaman sa kanilang nakatalagang lugar. Natahimik ang ibang partisipante sa nasaksihan nilang ito. Matapos ang pagkamangha ay nagawa na nilang makapagsalita. Sinabi ng isang lalaki na paano raw naging posible na mabilis lang na nawala ang napakaraming Big Cows na halimaw. Sinabi naman ng isang lalaki na pakiramdam niya nga raw ay parang nakakasagabal lang sila. Siguro nga raw ay aabot sila sa mataas na stage kapag nanood na lang sila doon. Sinabihan naman ni Yuan ang mga nakagrupo niyang partisipante na subukan daw ng mga itong tumagal hanggat makakaya nila. Tinitigan niya ang mga players na nasa kanyang likuran at sinabi niya sa mga ito na dahil nagpasya raw silang manatili, mas maayos raw kung makakapasa ang mga ito ng may magandang score. Nagningning ang mga mata ni Mamos sa mga salitang sinabi ng kanyang big bro na si Yuan. Samantalang natakot naman ang ibang mga players dahil ang pagkaintindi ng mga ito sa sinabi ni Yuan ay papatayin sila nito kapag hindi sila kumilos at nakipaglaban. Habang busy sa pakikipaglaban ang team ni Yuan ay payapa naman na nasisiyahan ang ibang team na kalaban ng mga ito. Sinabi ng isang babae na kabilang sa Team 3 na mukhang wala na naman daw lalabas na Big Cows sa kanilang lugar. Nagsalita rin ang isang lalaki at sinabing tama nga raw ito, mukhang pare-pareho nga raw ang naisip na conclusion ng ibang mga grupo at ito ay ang unahin na patumbahin ang team na kinabibilangan ni Yuan. Nagtanong ang tumatayong pinuno ng Team 9 kung naiintindihan na ba raw ng lahat. Sinabi niya na mag-uumpisa pa lang daw ang totoo nilang laban kapag napatalsik na nila ang grupo ni Yuan. Sa pagpapatuloy ng pagsubok ni na Yuan ay sunod na nilang haharapin ang 9th stage ng kanilang pagsubok na magsisimula pagkalipas ng 5 minuto. Habang hinihintay nila ang itinakdang oras ay unti-unting bumabalik ang dating anyo ng kanilang lugar. Sinabi ng isang player na halos 1,000 Big Cows ng araw ang hinarap nila sa Stage 8. Hindi rin ito makapaniwala na hanggang ngayon ay wala pa ring natatanggal na grupo. Sinabi rin ng isang partisipante na wala nga raw siyang nakikitang notification na may natanggal ng team, tingin niya nga raw ay ang grupo lang nila ang inaatake ng mga ito. Habang may lumalabas na itim na aura sa mga kamay ni Mamos ay nasabi nito na parang hindi na nga raw matatapos ang kanilang pagsubok. Pinayuhan naman ito ni Yuan na subukan daw nitong tumagal hanggang sa ika-10 stage. Nabigla naman si Mamos sa sinabi ni Yuan na ika-10 stage, tingin niya nga raw ay hindi na siya aabot doon. Tinanong ni Mamos si Yuan kung sigurado ba raw ito na matatapos nila ang kanilang pagsubok. Sinabi naman ni Yuan na di ba raw nabanggit nung umpisa ni Mamos na balewala raw sa kanya ang napakaraming kalaban. Sumagot si Mamos na kanina pa daw niya ito nasabi, iba na raw ang sitwasyon ngayon. Lumipas ang ilang minuto at nagsimula na ulit silang makatanggap ng mga notification na may masasaman daw na mga Big Cows sa kanilang lugar. Kinakabahan na ang ibang kagrupo ni Yuan kung gaano raw karami ngayon ang kakalabanin nilang Big Cows.
Nung magsilabas ang mga nasummon na big cows ay hindi na nakapagtiis ang ibang partisipante na magalit. Napapatanong ang mga ito kung bakit ba raw patuloy pa rin ang pagdami ng mga big cows monster, at saan ba raw kumukuha ng points ang ibang kalaban nilang grupo. Kapag nga raw nagpatuloy ng ganito ay baka hindi na nila matapos ang kanilang pagsubok. Sinabihan ni Yuan ang mga kagrupo niyang players na magpahinga na raw muna ang mga ito at siya na raw muna ang bahala. Nagulat naman si Mamos at ang iba pang mga partisipante sa narinig nila mula kay Yuan. Napatanong si Mamos kung ayos lang ba raw na makipaglaban si Yuan ng mag-isa. Natahimik naman si Mamos matapos marinig ang sagot ni Yuan. Sinabi ni Yuan na makakaya niya nga raw ito sa ngayon. Sinubukang bilangin ni Mamos ang mana blast na inilabas ni Yuan, pero hindi na niya ito naituloy dahil sa dami ng mga ito. Mas marami pang araw ang mana blast na ginawa ngayon ni Yuan kumpara sa inilabas nito nung una. Nagagawa ni Yuan na makapagpalabas ng maraming mana blast sa tulong ng kanyang S+ skill na Master of Mana. Naisip ni Yuan na salamat nga raw sa skill na ito at nagagawa niyang makontrol ng madali ang mana. Pero naisip niya rin na hindi pa rin daw ito sapat. Napakadali niya nga lang daw noon makagawa ng 50 mana blast noong naroroon pa siya sa pinanggalingan niyang panahon. Napapaisip si Yuan kung gaano raw kaya karami ang magagawa niya ngayon. Nung dumating na ang notification ng pagsisimula ng kanilang 9th stage ay doon na rin pinakawalan ni Yuan ang mga mana blast na ginawa nito. Hinarap niyang mag-isa ang mga nagsilabas na mga big cows at sinabing simulan ng araw nila ito. Sunod-sunod na pagsabog ang nagaganap sa buong paligid ng itinalagang lugar ni Yuan. Ang dahilan kung bakit malakulay lila ang mana blast ni Yuan ay dahil sa humiram ito ng kapangyarihan sa kanyang skill na Holy Fire. Ito rin ang dahilan kung bakit nagliliyab ang mga tinamaan nitong big cows at kumakalat ng malaki ang dulot nitong apoy. Sunod-sunod na notification ang natatanggap ni Yuan sa pagkakapatay niya sa mga big cows monster. Sa dami ng mga napapatay niyang halimaw ay may pagkakataon na nadaragdagan ang completion rate ng kanyang skill na Heaven Slaying Star. Pinagpatuloy ni Yuan ang pakikipaglaban ng mag-isa hanggang sa mga sunod na stage. Hindi lahat ng napapatay niyang big cows ay nakakapagdagdag ng completion rate sa kanyang skill. Sa epektibong paraan na ginagawa ni Yuan ay natapos na rin ito ang 11th stage hanggang sa makarating na rin ito sa 12th stage ng kanilang pagsubok. Matapos ang 5 minutong pamamahinga, ay nagsimula na rin ang kanilang ika-13 stage. Agad muling pinakawalan ni Yuan ang mga inihanda niyang nagliliyab na mana blast skill. Sa dami ng napatay ni Yuan na big cows ay umabot na sa 99.994% ang completion rate ng kanyang A+ skill na Heaven Slaying Star. Gaya ng mga nagdaan na stage, mabilis rin na napatay ni Yuan ang mga naglabasan na big cows sa kanilang lugar. Kahit sunod-sunod na namatay ang mga big cows ay hindi naman siya pinalad at walang nadagdag sa completion rate ng kanyang skill. Naisip ni Yuan na makakaya niya nga raw maglabas ng 10 mana blast ng magkakasabay. Ngayon nga raw na alam na niya kung gaano karami ang kaya niyang gawin, kailangan naman daw niyang mag-focus sa kanyang pagkontrol. Sa gitna ng pagpatay ni Yuan sa napakaraming halimaw ay tinawag nito si Mamos. Agad naman na tumugon si Mamos sa pagtawag nito. Sinabi ni Yuan kay Mamos na gamitin daw nito ang lahat ng kanyang points upang mag-summon ng mga big cows sa ibang team. Nagtaka naman si Mamos sa sinabi ni Yuan, hindi ba raw plano nito nung umpisa na mag-ipon pa ng maraming points bago sila umatake ng biglaan. Sumagot naman si Yuan na kailangan ng araw nilang magpadala ng sapat na counter-attack upang mas maging agresibo pa ang maging reaksyon ng ibang mga team. Sinabi ni Mamos na mahigit 1,000 big cows monster ng araw ang papunta sa kanila. Tinanong niya kung magiging ayos lang ba raw si Yuan kahit na madagdagan pa ito. Tinanong niya rin kung hindi pa ba raw ito napapagod. Sumagot si Yuan ang hindi pa naman daw, pero kung kakailanganin nga raw na pilitin niya ng kaunti ang kanyang sarili, ay gagawin niya raw ito upang makarating sila sa dulo. Hangang-hanga naman ang ibang players sa ginagawa ni Yuan. Napapaisip ang mga ito kung gaano raw kaya kataas ang mana stat ni Yuan, paano nga rin daw kaya nito nakokontrol ang napakaraming mana blast. Pakiramdam nga raw nila ay napakalayo ng level ng lakas nito kumpara sa kanila. Nagtataka ang mga player na ito kung hindi pa ba raw talaga isang ranker si Yuan.
Pinapakinggan naman ni Mamos ang mga pag-uusap ng ibang mga partisipante. Naisip niya na hindi nga raw patas ang lakas na ipinapakita ni Yuan. Habang lumalaki nga raw siya bilang isang pure-blooded demon ay marami na siyang nasaksihan na kapangyarihan na hindi pa nakikita ng isang normal na player. Naisip ni Mamos na tila malahimala nga raw ang kakayahan ni Yuan. Marahil nga raw ay mas mahina ang destructive power nito kumpara sa mga high ranker. Pero meron ba raw sa mga ito ang may ganito ng talento kahit na isa pa lang silang player? Lubos na paghanga na naman ang naramdaman ni Mamos. Mas lalo pa nga raw siya ngayong humahanga kay Yuan kaysa sa noong pinapanood niya ito dati mula sa malayo. Kasabay ng pagsasanay ni Yuan sa pagkontrol niya sa napakaraming mana blast ay ang pagpatay niya rin sa mga big cows na halimaw. Madalas na natatanggap ni Yuan ang notification na hindi raw nadadagdagan ang completion rate ng kanyang skill, pero may mga sandali pa rin naman na umaangat ito ng 0.001%. Hindi na rin nagtagal at napunuan na ni Yuan ang requirements ng kanyang skill na Heaven Slaying Star. Sa mga sandaling ito ay umabot na ito ng 100%. Nagulat si Yuan nang mabasa nito na mabubura raw ang kanyang Heaven Slaying Star. Matatanggap daw niya ang demonic body. Nagkaroon si Yuan ng kulay itim na enerhiya na gaya ng gamit ni Mamos. Nakatanggap siya ng notification na may madadagdag daw siyang bagong stat, at ito ay ang demonic energy. Umangat ng 20 ang demonic energy stat ni Yuan. Ang demonic body ay ang katawan ng isang demonyo na may kakayahang makakontrol ng demonic energy. Sa ngayon ay S- ang rank nito at 0% pa lang ang proficiency nito. Magagawa na ngayon ni Yuan na makakuha ng mga skills na exclusive lang sa mga demonyo. Ang demonic body rin ang dahilan kung bakit umangat ng 20 ang demonic energy ni Yuan. Ang demonic energy ay isang espesyal na stat, hindi ito nadadagdagan sa pamamagitan ng pagpapalevel, pero magagamit naman ito sa lahat ng skills. Napasarado ng kamao si Yuan at naisip na hindi niya nga raw akalain na lalabas ang skill na ito sa pagkakumpleto niya ng completion rate ng Heaven Slaying Star. Sinubukan agad ni Yuan na gamitin ang natanggap niyang bagong kapangyarihan. Naisip niya na ang demonic energy nga raw ay isang natatanging kapangyarihan ng mga demons. Marahil nga raw ay maaari itong ihalin tulad sa mana, pero may malaki nga raw itong kaibahan. Ibinaba ni Yuan ang kanyang palad at kinontrol ang inilabas niyang demonic energy. Habang bumabagsak ang demonic energy ay naisip ni Yuan na ang kaibahan nga raw nito kaysa sa mana, ay higit na mas malakas ang destructive power nito. Hindi halos makapagsalita ang mga partisipante sa lakas ng epekto ng huling kapangyarihan na ginamit ni Yuan. Nabubulol naman na tinawag ni Mamos ang kanyang big bro na si Yuan. Nagtanong ang gulat na si Mamos kay Yuan kung bakit daw mayroon itong demonic heritage, at paano nga raw nito nagagawang makagamit ng demonic energy. Sumagot naman si Yuan ang hindi niya rin daw alam, sinabi nito na kakatanggap niya nga lang daw sa bagong skill na ito. Takang-taka naman si Mamos kung paano nga raw kaya ito nangyari. Napakinig naman ang ibang partisipante ang pag-uusap ng dalawa, naisip nila na isa raw palang demon si Yuan. Kaya naman daw pala parang hindi na pang tao ang lakas nito. Napapaisip din sila kung ayos lang ba raw na sabihin ito ni Yuan at hindi na itago. Sinabi ni Yuan na ngayon nga raw na nagawa na niya ang kailangan niyang gawin, tapusin na nga raw nila ito. Nagtaka naman si Mamos kung ano raw ang tatapusin ni Yuan. Ngumiti naman si Yuan at tinanong si Mamos kung ano pa ba raw ang iniisip nito. Sinabi ni Yuan na ang tinutukoy niya lang naman daw ay ang kanilang pagsubok. Nagpasya na si Yuan na gamitin ang 24,350 points na naipon niya sa pagpatay ng napakaraming big cows. Mabilis na bumaba sa 5 points ang total points ni Yuan at nakatanggap siya ng notification na magagawa raw niyang makapag-summon ng 2,435 big cows sa sunod na stage. Kailangan niya nga raw pumili kung saang team niya ilalagay ang mga isa-summon niyang halimaw. Napahikab ang isang lalaki dahil sa sobrang pagkabagot nito. Naiinis ang lalaking ito kung bakit daw napakatibay ni Yuan. Nagtanong ang isang lalaki kung anong stage na raw sila. Sumagot naman ang naghikab na lalaki na hindi niya rin daw alam. Habang sinasabi ng lalaking ito na bakit nga raw nagpapakaabala pa si Yuan na tumagal doon at kung hanggang saan daw kaya ito aabot,
ay may nakita itong notification na nagsummon daw ng big cows sa kanilang lugar ang Team 2. Napabangon ang inaantok na lalaki at sinabing talagang may panahon pa nga raw sina Yuan na makahinga at makagawa ng counter-attack. Mabilis na nagbago ang emosyon na nararamdaman ng mga players sa team na ito. Nung una ay pagtataka lang, na nasundan ng pagkagulat, hanggang sa umabot na ito sa takot dahil sa patuloy na pagdami ng mga nagsisilabas na halimaw sa kanilang lugar. Napapasigaw na sila sa takot at napapatanong kung ano na ang nangyayaring ito. Naisip ng kanina lang ay mga nababagot na players na marahil nga raw ay si Yuan ang nagpadala ng napakaraming big cows sa kanilang lugar. Napapaisip din ang mga ito kung ilang points na ba raw kaya ang naipon ni Yuan. Maluha-luha na sinabi ng isang lalaki na ihanda raw nilang lahat ang kanilang mga sandata. Sinabi nito na siya raw ang magiging vanguard kaya bahala na raw ang iba sa kanilang likuran. Napatanong naman ang isang lalaki kung saan ba raw doon ang likuran gayong papalapit na sa kanila ang mga big cows na nagmula sa iba't ibang direksyon. Sa ginawang pag-counter-attack ni Yuan ay sunod-sunod na nilang natalo ang mga nakalaban nilang ibang grupo sa hinaharap nilang pagsubok.